Umabot po ng 1.25 oras ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos na mas mahaba kaysa sa mga nakaraang sona. Siksik na siksik po ito sa detalye pero may ilang issue na hindi nabanggit o kaya ay hindi nalinawan. Isa na po riyan ang panukalang charter change na sinulong dati ng Kongreso sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez pero paulit-ulit na binaril naman ng Senado sa ilalim ni Nooy Senate President Mig Zubiri. Noong Pebrero lamang ng taong ito, sinabi ng Pangulo sa mga senador na gusto niyang isabay ang plebisito para sa charter change sa 2025 midterm elections. Ang pakay po nila, amyenda ng mga economic provisions ng 1987 Constitution. Yun nga lang, talagang parang walang pag-asang gumulong ang Tsa-Tsa sa Senado, lalo't sila ang unang tatamaan ng panukalang gawing unicameral ang legislatura. May pag-asa pa ba ang Tsa-Tsa? Yan po ang hindi binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA 2024. Ang isa pang panukalang bumara at tila nalimutan na ay ang Pension Reform Bill para sa mga Military at Uniform Personnel or MUP. Matatanda ang binansagan itong top priority measure ng Malacanang noong March 2023. Katunayan, sinabi pa ng Malacanang na handa ang Pangulo na gamitin at ubusin ang kanyang political capital para lang maipasa ang kontrobersyal na panukala na tinutulan ng maraming active duty officers and personnel. Ang una kasing buga ng palasyo, pagbabayarin na ng kontribusyon ang lahat ng mga sundalo at uniform personnel at ipako na ang kanilang pension rates. Kung hindi, magko-collapse daw ang pension system ng uniform personnel. Setyembre 2023 o noong nakaraang taon, pinasa ng House on third and final reading ang MUP Pension System Reform Bill pero may mga kompromiso na po ito mula sa orihinal na panukala ng palasyo. Ang pinagbabayad na lamang ng kontribusyon na 9% ay mga bagong papasok sa uniformed services. May bago ring formula para sa indexation ng pensyon. Yun lang sa Senado, parang hindi na po ito umandar at ngayon ang dating priority measure ng Malacanang ay hindi na po napag-uusapan. Meron ding ilang kapansin-pansin sa SONA ng Pangulo. Sa kanyang talumpati, tinawag ng Pangulong Bongbong Marcos na bloodless ang kanyang war on drugs. At ito raw ay sumusunod sa 8E's drug strategy. Engineering the structure, education, extraction of information, enforcement, evaluation. Mahaba po yung listahang yan. Pero ang wala raw sa listahan ayon sa Pangulo ay ang katagang extermination na mukhang isang patama sa drug war ni dating Pangulong Duterte at ang kanyang kill, kill, kill policy. Ang kapansin-pansin, pinalakpakan at naghiyawan ng Kongreso nung sinabi yan ni Pangulong Marcos sa SONA kanina. Pero kung tutuusin, karamihan din sa mga kongresista, pinalakpakan din si dating Pangulong Duterte at ang kanyang kontrobersyal na kill, kill, kill na pahayag sa kanyang mga nakaraang SONA. Isa pang sinalubong ng masigabong palakpak sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang bitaw tungkol sa West Philippine Sea. Ang sabi po ng Pangulo, ang West Philippine Sea ay atin. Tayuan ng mga kongresista at senador sa pagpapalakpak. Pero kailangan po nito ng konteksto at paglilinaw. Sa usaping West Philippine Sea, ang atin lamang po ay ang mga natural resources nito bilang bahagi ng ating exclusive economic zone. Ang binibigay po sa atin ng 200 nautical miles na EEZ ay sovereign rights lamang o yung karapatang mangisda at gamitin ang likas yaman nito. Hindi po binibigay sa atin ang dagat bilang teritoryo at hindi rin po yan inaangkin ng ating gobyerno. Ang umaangkin lamang naman sa kabuuan ng karagatang yan ay ang China at ang kanyang 9-dash line. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.